po sa bawat isa. Praise Church. Let us all stand up and worship our God. Hallelujah. Isang malakas mong palakpak sa ating magaling na Diyos. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, oh God, for this wonderful morning, oh God. Hallelujah. Lord, we welcome your presence, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Tunay nga, Lord, ikaw yung kumilos, Panginoon. Ikaw yung sumama po sa amin, oh God. And Lord, we will enjoy your presence, Lord, as we worship you, O God, as we sing praises unto your name, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po tayo pong lahat ay umawit sa ating Diyos. Sabi po sa awit, Lord, for you are good, O God, and your love endures forever. Hallelujah. Thank you, Jesus. Forever.
first personal po natin sabihin, Lord, you are the God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Amen, Lord. Oh, you are the God Almighty. God Almighty. Lord, you are the Lord of glory, oh God. Lord of glory, you have called me friend. Isa pa, you are the God Almighty. Hallelujah. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Church, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, oh God. Hallelujah. Amen, Lord. Isa po malakas ang palakpak sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, oh God. We truly love in your presence, Panginoon. Hallelujah. Kay sarap sa iyong presensya, Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Tunay nga, Lord, kay buti mo, Panginoon, sa aming buhay, oh God. Your faithfulness, Lord, overflows in our lives, oh Panginoon. Thank you, Jesus, oh God. Hallelujah. We worship you, Lord, in spirit and in truth. Hallelujah. O purihin ka, Panginoong Jesus. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Salamat
Hallelujah. This is our song to you, God. Minsan pa, Lord, minamahal ka namin, O Diyos. Hallelujah. Lord, thank you, Jesus. Lord, hallelujah. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba. Sabihin po natin, Lord, sa aking buhay, O Diyos, hallelujah. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba. Minsan pa, Lord, sa aking buhay, O God, sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba. Oh Lord, minamahal ang Diyos, hallelujah. Minamahal, sinasamba kita. Minamahal, sinasamba kita. Lord, sa'yo ang pinakamataas na pagulong pagsamba, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Sabi po sa Mateo 21:22. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ano man ang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon nito. Lord, sabi niyo, Panginoon, marami po kayong pinili, pero marami po kayong tinawag, pero iilan lang po ang napili. Salamat po sa pribilehiyo nito, Panginoon. Thank you, Lord. Sa paghakbang pa lang po namin sa lugaring ito, naranasan na po namin ang inyong presensya, God. Sa aming pag-worship pa lang, Panginoon, naranasan na namin ang inyong presensya, Lord. Salamat, Panginoon, na dakila ka. Dakila ang iyong pag-ibig, Panginoon, hindi nagbabago sa bawat araw, God. Laging sariwa, Panginoon. Lord, pagpalain niyo nga po, Panginoon, ang bawat isang naririto, Panginoon. Katagpuin niyo po sila. Hallelujah, Lord. Sa lahat po na mayroong panalangin, Panginoon, dinggin niyo po, Lord, sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Mangusap ka, Panginoon, sa oras na ito. Nagpapasakop po kami, Panginoon Diyos. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Holy Spirit. Lord, salamat po sa aming pastor, Panginoon, na ginagamit ninyo. Salamat po sa buhay niya, Panginoon. Itago niyo po siya sa inyong banal na dugo, Panginoon. I-anoint niyo po siya sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Hallelujah. At ang service na ito, God, Lord, sa mga paparating pa lang, Panginoon, hawiin niyo po namang balakid sa kanilang daraanan, God. Makarating po sila sa lugaring ito at maranasan nila ang inyong mayamang pagpapala, ang inyong biyaya, Panginoon. Mararanasan nila sa oras na ito, God. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat isang naririto na nakakapakinig ng iyong salita. Hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Sa iyo po ang lahat ng kapurian at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Are you ready for it? Ready for it? Are you ready for it?
morning po, Praise Church sa ating lahat. Um, sa totoo po, last week nung sinabihan ako ni Pastor, hindi na po ako nakatulog. Hindi ko po kasi alam talaga yung gagawin ko ngayon. Pero salamat po sa asawa ko, sa kay Pastor Emer po sa pag-guide din po sa akin. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po pala si Jolly. Gusto ko pong simulan yung testimony kong ito sa salitang naglingkod, nawala, nagwala, ewan ko po kung ba't nagwala pero, at nagbabalik po. Dati po akong leader din po ni Tatay Loy sa mga kabataan, at isa rin po ako sa mga kasakasama niya palagi sa mga ministry po. Pero gawa nga po ng mga barakada, sa trabaho, hindi ko po namalayan, parang nalayo na po ako kay Lord. Then, to cut the story short po, totally parang nawala po tayo kay Lord. September 1 last year po, 2023, saktong araw ng birthday po ng asawa ko, and 13th wedding anniversary din po namin that time. Nasa China Bank po ako, E. Rodriguez. Actually, di ko po talaga maalala yung nangyari sa akin. Ang kwento lang po sa akin is nagpunta po ako dun, and then hinimatay daw po ako. Tapos po, yun nga po, cardiac arrest nga daw po sa akin. And then, mabilis po yung pangyayari. Agad na tumawag po yung teller sa company namin na pinapasukan ko para i-confirm po nila na empleyado nga po ako nung pinapasukan ko na malapit sa St. Luke's. Then, sa tulong po ng mga barangay at po yung mga tao sa Children's Hospital, nadala po nila ako sa St. Luke's as soon as possible po. Kwento po sa akin ng wife ko, tumawag pa po sa kanya yung opisina para ipalam na nasa emergency na nga po ako. Then, dali-dali nga po siyang pumunta. And hindi niya po alam kasi kung ano yung gagawin niya. Kaya tinawagan niya po muna yung biyanan ko po, si Mama Maret po. Dahil hindi niya nga po alam yung gagawin. Pagdating niya sa emergency, sabi ng doktor, nasa critical stage na daw po ako. Then, 12 to 15 minutes na daw po akong DOA. Ginawa lang po lahat ng mga doktor na hanggang sa makakuha po sila ng konting heartbeat. Then, sinabi din nila na possible po brain dead ako kasi totally no response po ako that time. Magaling talaga si Lord kasi pinaisip niya din po sa asawa ko kung sino po yung mga taong lalapitan niya. Saka sasabihan niya. Tinawagan niya po yung kuya ko na nasa abroad po that time, pati po yung asawa po ni kuya. Dahil nahihirapan po siyang sabihin kay Mama Josie kasi baka mamaya kung ano pa po yung mangyari kay Mama that time. Kasi baka mamaya mabigla siya. Nasabihin nasa hospital ako. Then tinawagan din po ni Sheila po, sila Tatay Emer, Nanay Jane, para po samahan po siya sa hospital at patuloy po kaming ipag-pray that time. Nung panahon pong yun, sinabi po ni Tatay na sa life group namin, yun nga po, kailangan ko po ng prayer. Then, yun din po yung time na napakabilis ng miracle ng Lord sa buhay ko. Dahil po sa napakarami pong nagpe-pray sa akin para po makarecover po kagad ako. Kaya po, that time pa lang po, sobrang nagpapasalamat na po ako sa inyong lahat po. Maraming kamag-anak, kaibigan na nagpunta para ipag-pray po, para po maging okay na nga po ako. At para din po kasi totally wala rin po kasama yung wife ko that time, para po lagi siyang may kasama po. Then, ayun nga po, sobrang dami pong nagpupunta, mga kaibigan, kamag-anak, churchmate. Sabi niya, sobrang dami nagmamahal sa'yo, Jolly. Kaya parang yung
Totally, hindi pa po ako nakapagsalita eh. Pero narinig ko po yung sinasabi sa akin ng asawa ko. Hanggang sa nagpunta po si Pastor JR, pinag-pray po ako. Then, yun na po yung, this is September 1 pa lang po yung araw pa lang po ito nung inatake po ako. Mga ilang oras din po, nung pinag-pray po ako ni Pastor JR, nag-response na daw po ako. May response na daw po ako. So, yun po, kaya po nakakarinig na po ako ng mga prayer nila. Then yung time po na yun, nagising din po ako. Then nakita ko po yung asawa ko, parang, syempre po, hindi ako makapagsalita that time, pero nakikita ko po sa asawa ko na nahihirapan po talaga siya. From emergency po, transfer po nila ako sa NCCU, which is the Neurocritical Care Unit. Doon din po nag-conduct sila ng neuro exam para po ma-check nila kung may tama po ba talaga ako sa utak o sa ulo po. And then, salamat din po sa pag-guide din po ni Nurse Tin. Kasi nung chinecheck niya po ako, syempre po, minsan po yung sinasabi po ng doktor, totally hindi rin po mahirap po intindihin. Kaya po si Nurse Tin po, siya po yung nagsabi kay Sheila, ipinaliwanag po na kung ano po yung totaling nangyari. And thank God pa rin po kasi totally wala naman pong na-damage po sa brain ko po. Then yung lumabas na nga po yung doktor, wala naman daw pong blood clot na nakita. At totally clear naman po yung sa brain ko. Then, hanggang sa tinransfer na po nila ako sa CCU. September 3 po, doon dinalaw naman po ako ni Pastor Lloyd. Thank you, Tay. September 3 po, yung pa lang po, yung kino-confirm pa lang po nila kung ano po yung kailangang operahan po sa puso ko. Then, ayun nga po, hanggang sa kinabukasan po nun, September 4, mag-undergo na nga po ako sa angiogram. And, yun nga po, yung aayusin nga po yung dalawang ugat na barado to stent po. September 4, nakita po nila na may barado nga po ako sa heart. Then, yun nga po, angioplasty. Actually po, yung time po na yun, kailangan na po pala namin magbayad ng running bill para ma-approve po yung operation ko. Pero yun nga po, nagsabi lang po yung asawa ko na gagawan po namin ng paraan. Gagawan daw po nila ng paraan para po masimulan na kagad as soon as possible po. Kasi pag tumagal pa daw po, baka mas lalo pa daw po akong mahirapan. Then, God is good po talaga kasi oras lang din po, in-approve din po kagad ng doktor. At oras lang din po, naging successful po yung operation nila sa heart ko. Kaya sobrang pasasalamat ko po talaga. Ito na rin po yung time na naglakas po ng loob yung wife ko na mag-post sa FB para makahingi po ng tulong financial, ma-provide po namin yung mga hospitalization. Pero ito din po yung tinetest na naman yung faith namin. Kasi nung time po na nag-post yung asawa ko, marami po sa kanyang tumatawag ng mga vlogger, DSWD daw po, para po makuha yung yung pinaka OTP po nung sa GCash niya. Pero salamat at kasi yung asawa ko po, hindi po siya ganun pero nag-pray pa rin po siya. Kaya kahit pa paano po, totally, may mga nasabihan siyang tao, ganito yung gagawin mo, ganito yung gagawin mo. Hanggang sa, naging okay naman po. Then, patuloy po yung blessings ni Lord ng mga tao na hindi ko inaakala na magbibigay ng tulong. Pero patuloy po silang hinipo ng Lord. Ayun nga po, kasama ko po doon yung mga kamag-anak ko, kaibigan ko, katrabaho ko, ka-churchmate. Pati po yung stranger lang na nakilala ni Sheila po sa hospital. Inabutan pa rin po siya nung kahit na nasa hospital din po yung nila, yung tatay po nila. Then, eto rin po yung time na kasi na pag hindi mo po nabayaran yung running bill mo, sa hospital po, nagtatag po sila ng red tag nga po. Ikaw na po yung bibili ng sarili mong gamot,
sa labas, ikaw na po yung bahalang mag-provide po at ibibigay mo na lang po sa kanila. Kasi imagine po, everyday po, ang iniinom mo pong gamot is nasa around 10,000 din po. Kaya sobrang nagtataka rin po kami ni Sheila kung paano po natutustusan yun everyday. Kaya sabi ko, Lord, iba ka talaga eh. Sabi nga po sa Philippians 4:6-7, don't be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understandings, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sobra talagang pagka tumawag ka sa Diyos ng buong puso, iba yung ibabalik niya kagad sa'yo. Then September 7 po, na-transfer na po ako sa regular room para po mag-recover. Pero meron na naman po times na na ilang araw lang po kami sa recovery room. September 10 po, nawala na naman po ako ng inatake na naman po ako for the second time. Talagang totally po, ito po yung actual na nakita ko yung sarili ko na hindi ako makahinga. Pinapalo ko po yung ulo ko kasi talagang wala po talaga ako. Hindi ko po maramdaman na may hangin pa ako sa loob. Ayun po, mabilis din po kagad na pumunta si Sheila sa mga nurses para po mabigyan kagad ako ng oxygen po. Then, September 11 na po, hanggang 14, binalik po nila ako sa CCU ulit para lagyan po ulit ng tubo, obserbahan, laboratory test. Pero maraming salamat pa rin sa Panginoon kasi clear naman po. Hindi rin nga po maipaliwanag ng mga doktor kung bakit po nangyari po ulit sa akin yung second attack po. Then, ayun na po, iniisip po namin that time kung paano namin may provide yung sa hospitalization dahil that time po, hindi na nga po ako nakakapasok. Tapos si Sheila rin po, hindi na rin po siya nakakapasok. Pero salamat pa rin kasi si Lord kasi, di ba, hindi na sa atin bibigay yung problema na hindi natin kaya eh. Kaya sabi ko, Lord, malayo ako sa inyo pero parang yung mo sa akin is sobrang lapit-lapit mo pag nagdadasal ako sa iyo. September 16 po, sobrang saya ko rin po nung time na yun kasi pwede na po dumalaw yung mga anak ko. Then, kasi po nag-uusap lang kami ng mga anak ko, video call lang, para akong nasa abroad that time eh. Pero sabi ko nga, sobrang saya kasi nayakap ko sila, nahalikan ko sila ng actual po. Then, konti-konti po, nagpe-pray po kami ni Sheila kasi September 16 po, kailangan na po rin namin i-settle yung bill. Yung time po na paglabas po ng mga anak ko, pag-uwi po nila, nagbaba din po yung doktor na for discharge na po ako. So, totally free na po yung yung sakit ko. Then, continuous medication na lang po. Kunti-kunti po ulit, nagpe-pray po kami. Talagang umiyak po kami ng asawa ko kasi hindi namin alam kung saan namin kukunin yung pambayad ng hospital. Pero ayun po, patuloy po na may mga hinipo ang Panginoon para po totally mabayaran po namin. Hindi po siya totally bayad po buo, pero unti-unti po nababayaran naman po namin yung bill namin sa hospital. Kaya sobrang salamat pa rin po sa Panginoon po. Then, hindi ko na po may isa-isa lahat ng mga taong tumulong sa amin. Ang Diyos na po yung bahalang magbalik sa inyo ng pagpapala po. Then September 21 po that time, yun na po yung nasettle po namin kahit paano yung bill namin para po makalabas na po ako. Then, syempre po masaya kasi makakalabas na ako. Hindi na madadagdagan din yung additional
hospital billing namin. Kasi po, September 16, pwede na po ako ma-discharge pero wala nga po kami kasing pambayad hanggang sa naging dumadagdag pa po siya ng araw-araw. September 21 po, yung nag-grant po yung ano namin na magpo-promissory note na lang po kami. Alam kong sa simula pa lang ng pagsubok namin na ito, hindi na kami pinabayaan ng Panginoon. Tapos ito pa bang financial, sabi nga ng asawa ko, napakayaman ng Diyos at kiniklaim namin na mababayaran namin ito in full dahil may malaki kami sa kanyang faith. Sa ngayon po, unti-unti na po tayong binabalik ng Lord sa totoong plano niya sa buhay. Then, ngayon po, totoo po, gusto ko po talaga maging active ulit talaga sa church. Then, salamat po sa mga taong tumulong. And, siguro po, in addition ko na lang po, kasi po, gusto ko na rin po talaga magtrabaho this time para po makatulong. Ginrant din po ng Lord yung hiling ko na mabigyan po ako ng fit to work ng cardio ko. And then, hanggang sa nag-a-apply na po ulit ako, then, by tomorrow po, mag-start na po ulit ako mag-work. Isa po sa mga prayer ko talaga. Then, sobrang salamat po sa Panginoon. Sa Kanya po lahat ng papuri at pasasalamat. Thank you po. Okay. Ito po, listahan ito ng bills. Kakala ko nasa likod nito, St. Luke's, po. Okay. Actually, hindi si Jolly talaga ang pagsasalitain ko, si Sheila. Si Sheila kasi ang daldal. Minsan mo lang isang taong marinig. Alam niyo po, si Jolly, sabi niya nga, halos 2 beses inatake. Pagkatapos parang naglalaro na sa isip mo, baka talaga kuhanin na po siya. Pero ang galing ng Diyos, Pag gusto kang buhayin ng Diyos, walang makakakuha sa iyo. Pag gusto kang pagalingin ng Panginoon, walang makapipigil sa iyo. Although may iba naman, kahit walang sakit, kinukuha din ng Panginoon. Yung katabi mo, yung katabi mo, matagal pa buhay niyan. Huwag din tayong masyadong pakampante, kaya mahalaga, nagtitiwala tayo lagi sa Diyos. Si Jolly po ay volunteer ngayon po sa Praise Santa Maria. Kaya nga, pag hindi makakapagsalita po si Pastor Emer, si Jolly ang pagsasalitain natin. At isusulat niya lagi sa bills ng St. Luke's para malakas ang loob niya. Alam ko, meron po ditong may karamdaman at nakita niyo naman kung paano tumulong ang Diyos. Sabi nga ni Jolly, nalayo siya sa Panginoon. Pero ang Diyos patuloy na lumalapit sa Kanya at handa siyang tulungan. Amen? Kung andyan ka po ngayon at meron po kayong karamdaman, ilagay nyo lang yung kanang kamay nyo po sa tapat ng inyong puso. Maaring andito ka ngayon, nanay mo naman ang may nasa hospital, pag-pray mo rin siya sa oras na ito. Father God, in Jesus' mighty name, naniniwala ho kami, may malaki pa po kayong plano kay Jolly, kaya mo siya binigyan ng buhay, Panginoon. Panginoon, tulungan mo po yung mga taong natatakot, kasi isa ito sa pinakamatindi naming takot. Paano kapag nagkaroon kami ng karamdaman? Paano kapag inatake kami sa puso? Paano kapag nagka-cancer, Panginoon? In the name of Jesus, mas makapangyarihan ang pangalang Jesus kaysa anumang uri ng karamdaman. Mas malaki ang pangalan ng aming Panginoong Jesus kaysa anumang uri ng mga gastusin. Mas makapangyarihan ang pangalang Jesus kaysa anumang aming problema. In the name of Jesus, we extend the healing touch of Jesus sa lahat ng mahal namin sa buhay na may karamdaman. And then, Father God, lalong sinasabi nga namin to, pangalawang buhay ni Jolly, Lord, dalangin ko po, lakaran niya ang daang nais mo na kanyang tuntungan. The best is yet to come.
Mawawipe out itong lahat ng kailangang bayaran, Panginoon, at makakapagpatuloy silang muli. Panginoon, pinagpala niyo po ang bawat sa dito na kung anumang uri ng karamdaman nila ay pinalitan mo na ito ng kagalingan, kalakasan at kanginawahan. Panginoon, sa lahat ng bagay na ito, we give you all the glory, praises and honor in Jesus' name. Amen at amen. Once again, malakas na palakpak para sa Lord. Thank you, Jolly anak. Thank you, thank you, thank you. Wow, thank you, Lord. Nung sinabi ko po kay Jolly, unti-unti ko lang din pong sinabi na magpapatotoo siya kasi baka siya atakihin. So, yung time na yon, ako na may kasalanan, ako na po masisisi. Ano po? So, our point is this lang ho talaga mga kapatid. Life is too short. Burado lahat ng problema kapag nagkasakit ka ng matindi. So, ang pinakamaganda po is, gawin na natin yung mabuti na dapat nating gawin. Yung paglilingkod na kailangan nating ibigay, gawin na po natin. At huwag nating hayaan na atakihin tayo ng maraming bagay. Naalala niyo po yung sinabi ko sa inyo last time, merong sitwasyon, totoong may karamdaman, pero totoo ding may kagalingan. Totoong may problema, pero totoo rin may solusyon. Tama? Totoo rin may mga kahirapan sa buhay, pero totoo ding maraming nananagana, maraming hindi nakapag-aral, marami rin pong tapos sa buhay. Kaya lang napakahalaga po na i-focus natin, huwag yung ating kasi isipan na nga atakihin natin eh. Sa totoo lang, yung mga may sakit, research ka ng research, lalo ka na paparanoid, lalo ka na de-depress. Yun po yung minsan mahirap eh. Kasi ang labanan muna po ay sa utak. Ano po? Sa totoo lang, may mamanhid lang konti sa atin, atakihin na yata ako. Lagi po tayo nakakaramdam ng ganyang bagay, pero ang una muna, isipan, pwedeng ang isipan natin, maghari po ay ang doubt, hanggang sa dumating ang pagkakataon, anxious apprehension or takot na may pangit na mangyari, hanggang sa tayo ay paralyzed na, maging unproductive at wala na magawa. Pero sa kabilang side, kung magpo-focus tayo sa faith, ang faith nagsasabing, all things work together for good. Ang faith na nagsasabing, anumang pangit na nakikita ko, hindi lahat totoo. Kasi even yung pangit, sa tingin ng Diyos, maganda po yan. Amen? So kung magpo-focus tayo sa faith, may joyful anticipation. Hindi ibig sabihin, may sakit ka, wala ka na magagawa kung bantayan natin na lang yung karamdaman natin. Wala namang masama po, pero kaya lang, kailangan kumilos pa rin tayo. So we need faith. Mararamdaman natin ito, either apprehension or joyful anticipation. Anticipation is one of our superpowers. Sabi natin lahat, superpower. Pag sinabing nag-anticipate ka ng magandang bagay, ganado kang gumising, malakas ka. Kaya sabi ko nga po sa inyo, wala ko kayong makikitang nalulugi na ang lungkot. Wala kayong makikitang nananalo, na depress. Grabe, pag ikaw po, kahit basta may nangyayari sa buhay natin, malakas ka pa rin. Kaya sabi ng iba, the greatest form of rest is resolve. Nakakapagod kapag walang magandang nangyayari sa buhay natin. Kaya kung may lagi kang nakikitang maganda, may kapangyarihan, may lakas ka, at diyan ka po nagiging productive sa buhay. Sana wag dumating ang pagkakataon sa atin na tayo po ay maparalyze at wala na tayong magawa pa sa buhay. Yes, sige po, dumating man na matinding karamdaman. Ako napipicture ko, pag may natinding karamdaman, magbablog ako sa FB, araw-araw kong i-encourage ang may sakit. Kaysa parang kulungin mo lang ang sarili mo. Listen to this. Kahit gaano pa kabigat ang sitwasyon natin, you can do something great. Amen. Kung pipiliin po natin. Ano po? Ang maganda talagang picture yung nag-aapoy tayo. Ano po yung iba sa atin? Lunes, malulungkot. Kasi trabaho na naman. Pero tontuwa pag kinsenas, katapusan. Ibig sabihin, 2 beses ka lang natutuwa sa isang buwan. Lunes hanggang Thursday o Friday, malungkot ka. Sabado na kumikita, doon po masaya. Mga kapatid, tingnan natin ang buhay. Sa aspeto ng pananampalataya, may magandang gagawin ng Diyos. Sabi natin lahat, may magandang gagawin ng Diyos. Sana hindi lang kasi problema ang sanay natin tingnan. Sanay din natin tuntungan ang pangako ng Panginoon. So may challenge to you ngayon is this. May dalawa tayong pagpipilian din muna. I am a happy hearer of the word. Masaya po ba tayo kapag nakikinig ng salita ng Diyos? Can I hear amen?
Kaya lang, hindi gusto ni God maging happy hearer ka lang ng word. That's not enough. Gusto ni God maging happy doer of the word. Wag lang po tayo yung idea natin na parang nakaka-bless, nakakatuwa, o yung ganda ng joke. Hindi naman ho tayo babaguhin po kapag ganun lang po ang nasa isip po natin. Mahalaga po mag-translate into doer kasi wag lang pong ganito Lalapit ka sa Diyos pag may kailangan, pag gumaling na o kaya nawala na yung problema, back to normal na naman tayo. Lord, pag may kailangan ako, andyan ka lang dapat pero pag nawala na yung pangailangan, Lord, saka na ulit tayo magkita. Mga kapatid, maganda po maging happy doer of the word tayo. Declare nga natin, I am a happy doer of the word. 1, 2, 3. I am. So, tingnan natin lagi na maganda po ang mangyayari. I want you to imagine this, the word believing. Believing is napakagandang word niya, napakagandang bagay, but somehow, believing is not enough. Halimbawa, naniniwala ako sa kalusugan. Naniniwala ako na kapag nag-exercise ako, gaganda ang katawan ko, magiging healthy ko. Kung yung lahat ng pinaniniwalaan natin, okay lang yung basta naniniwala ka lang, ano yung buhay natin? Ganda, grabe siguro, no? Ibang-iba yung buhay natin, yung naniniwala ako, yayaman ako, boom! Walang kahirap-hirap, yumaman ka. Naniniwala ako, gaganda kalusugan ko, hindi ka nag-exercise, pero, nagka-muscle ka? Dito lang sa goiter, ano pa? Believing is not enough. Kahit naniniwala kang lalakas ka, kahit naniniwala kang tatalino ka, pero wala ka namang ginawa, hindi po sapat. It will make no difference. Nagkakaunawaan ho tayo. Kaya minsan, ewan ko lang kung tama talaga yung term natin tawag sa atin, believer. Paano kung ang alam mo lang gawin, laging maniwala? Wala naman tayong ginagawa. Sana nga kung naniniwala lang tayo agad, tumatalino na tayo, humuhusay na tayo, gumagaling na tayo, umaangat ang buhay natin. Kung sa paniniwala lamang, maganda po yan, maganda. Pero, that's not enough. Hindi sapat. How about this one? Knowing. Sana kapag marami kang alam ko na dapat magpatawad, alam ko na dapat maging tapat sa trabaho, alam ko na dapat magsumikap, alam ko na dapat maging makatarungan tayo. Kung yung alam natin lahat, dahil alam lang natin, nagkakatotoo na agad, hindi po Kahit po halimbawa, kay Jolly, kunyari lang to, Jolly, lakasan mo ang sarili mo, bayad na ako! Hindi, kailangan magsikap pa rin para talaga masettle yung maraming bagay. Kaya ito siguro yung nagiging problem natin sa maraming mga believers. Parang nasobrahan tayo sa name it and claim it without doing the word. Believing is not enough. Kahit naniniwala ka, kahit alam mo pa ang maraming bagay, ito nga yung problem natin sa mga Kristiyano Wala ko kayong makikitang hindi natupad ang pangarap kasi kulang sa pananampalataya. Hindi po Tinan po natin ito. Ito talaga yung very powerful. Siyempre, bago magawa, kailangan po, aralin mo, paniwalaan mo, alamin mo, gawin mo. Doing is the name of the game. It will make the difference whether you do it or hindi mo pansinin. Pero ang sinasabi natin is, walang mababago kung naniniwala lang tayo. Walang masyadong magkakaroon ng kaibahan kung lagi lang inaalam natin ang isang bagay without applying the Word of God. So, napakahalaga is yung word na doing. Amen? Naku, tinan mo kahit kahit sa kanto po ninyo. Mag-interview kayo. Sa palagay mo, paano yayaman ng tao? Kailangan po magsikap. Hindi dapat tatayo-tayo lang. Pero siya yung ini-interview, tatayo-tayo lang. Dapat magnenegosyo tayo. Dapat ganito, namumuhunan tayo. Ginagawa niyo po ba? Alam ko lang. Marami tayong alam, marami tayong pinaniniwalaan, but without applying it and doing it sa buhay natin, walang difference. Kahit lakasan mo pa yung palakpak sa worship service. Naku, ito yung pinakamalakas pumalakpak. Ito yung pagpapalain ko.
Mga kapatid, hindi po. Tingnan niyo po ito, ang ganda-ganda nito. Doing is what makes all the difference. Ako ang tingin ko po ito eh. Halimbawa, minaster mo yung Joshua chapter 1 verse 8. Binasa mo ang salita ng Diyos, mineditate mo, ginawa mo. Hindi kasi you will prosperous and become successful eh. Biro mo isang verse lang na yon, tuntungan mo lang at maging pamantayan mo sa buhay, kahit Joshua chapter 1 verse 8 lang. Kahit iyon lang po mismo, pero tinuntungan mo. Hindi ka tumitigil magbasa sa mga bagay na gusto mong maunawaan, maramdaman, or kaya maintindihan. Mine-meditate mo and ina-apply natin ito sa buhay. Ang laking bagay. Ang daming tao alam dapat magsikap pero hindi nagsisikap. Alam dapat mag-aral pero ang tamad mag-aral. Ano po? Pero ang sipag sa FB. Hindi doon lang po ako nagtataka lang. Ano po? Kung yung pag-scroll, swipe, dapat isang ganito, piso. 2 piso, 3 piso. Kahit magkabukol ako sa kili-kili, oh. Kasi 7 hours yung tinututukan ng mga tao sa FB po eh. So, yun po yun. Kaya nga tingnan nyo, when we believe but don't do, our dreams don't come true. Ganun ang pagkakasabi ni Andy Stanley dito. Sabi niya, when we believe but don't do, our dreams will what? Don't come true. Tayong lahat sabihin natin ng malakas, in 1, 2, 3. When we believe but don't do, yung mas malakas, 1, 2, 3. When we believe but don't do, kahit marami ka pang pangarap, pero wala ka namang ginagawa eh. Nag-prayer and fasting ka pa niyan. Kahit pa tayo nag-fasting, kung hindi tayo po hahakbang, kung hindi po tayo magsisikap, wala pong pangarap na matutupad po sa ating pong buhay. Sayang sinabi lang, when we believe but don't do, yun nga po, kung believing lang talaga ang labanan at knowing, marami rin tao, di ba magtataka po kayo, maraming taon, ang daming alam sa buhay. Kung yung alam niya, in-apply niya lang sa buhay, di ba dami sabi, talagang alam niyo, ang dami nang naabot sa buhay. Kaya nga sabi ko, ang daming tao, ang tagal na sanang ang layong narating sa buhay. Ang dami na sanang Kristiyanong matagal nang nakaalis at nakahon sa kahirapan. Kaya lang kulang ng application. Kulang po ng application. Okay? Maraming pagkakataon sa Bible, hindi lang tayo tinatawag parang hindi sinabi ni Jesus, come and believe in me. Come and hear about me. Hindi po madalas ang pagkakabanggit ni Jesus kapag meron siyang tinawag, and He said to them, follow me. Follow me. Obey me. Follow me. Obey me. So, hindi lang nais ni God, maniwala tayo sa Kanya, hindi lang nais ni God, marami tayong alam sa Kanya, ang nais ni God, sumunod tayo sa Kanya. Kaya tingnan niyo po, ngayon, meron tayong susundin kay God. Lalabas ka ngayon, mag-huddle pa tayo. Ano yung susundin po natin? Marami po sa church ngayon, parang entertainment ang hinahanap eh. Sino kaya magaling kaya magse-sermon ngayon? Magaling kaya ito magpatawa? Parang entertainment, alam niyo po sa anniversary natin, 2 po ang pinamiliin ko po kung sino yung mag-i-speak, si Jose Manalo o si Will Bayola. Sino yan? Si Wally Bayola. Sino po gusto niyo po? O kaya si Long Mejia. Alam niyo minsan, ang mga tao ngayon, hindi ang hinahanap nila, ano yung magandang pwede nilang matutunan na pwedeng i-apply. Kaya at the end of the day, napakasarap po na talagang may substance, may content, yung mga bagay na ginagawa po natin. So, follow me. Tingnan niyo po. God is most honored by our living, active, death-defying in spite of faith. Pinag-aralan natin last Sunday. Walang nakapagpahanga kay Jesus kundi yung pananampalataya na grabing kumikilos at gumagawa. Yung centurion, naalala niyo po yun? So, ang pinag-uusapan natin dito is Hebrew chapter 11, verse 1, verse 6, it is impossible to please God without faith. At ang faith doon, hindi passive. Ang faith doon, active.
Naniniwala ako sa Diyos. Ano ginagawa mo? Dapat kung naniniwala ka sa Diyos, meron ka rin ginagawa para sa Diyos at sinasabi ng ating Panginoon. Kaya alam niyo po, do you want to honor God? Can I hear amen? Do you want to please God? Ako po, magulang pa lang po ako, hindi ako Diyos. Pero kapag natuwa po ako sa magulang at sa mga anak ko, grabe po. Sa mga naglilingkod sa Panginoon, sabi ko nga, kung meron tayong bibigyan ng 1,000,000, alam na rin natin kung sino. Minsan nangangarap ako makapagbigay ng bahay po sa mga naglilingkod po sa atin, bahay ng posporo, ano po. So ang sabi ko, hindi mo re-rewardan yung tamad. Hindi mo re-rewardan yung paisi-isi lang sa buhay. Ang i-honor mo, yung nagsisikap. Doon ka na, kaya nga po, alam nyo po, para mabigyan ko na po kayo ng clue, even ang mayayaman, hindi po sila magpapaawa ka sa mayaman, malabo po. Ang mga mayaman, mas tutulungan nila yung mga nagsisikap. Ngayon po dito sa Santa Maria, kasama ng kanilang mga magulang mamaya, tinayuan po namin, papaaral po kami ng 14 na kabataan, na may requirement po kami ang passing grade, hindi lalabas ng 100. 100 po ang grades. Kaya nga po, wala rin kami susuportan, wala makapasa eh. So, sinabi lang ho namin, ano po, hindi ha. Pag naman 70, ano po, wag naman po. So, yung ganun lang, yung even si God, natutuwa siyang i-bless, lalo na, kasi, bakit siya lalo pa siyang i-bless? Kasi tuntuwa sa kanya ang ating Panginoon. Without faith, it is impossible to please God. Our purpose is to please God and serve people. So, doon muna po tayo. Tingnan nyo po ito. Sagutin nyo po. How about gumigising ka tuwing umaga? What would I do if I was confident that God is with me? Are you confident that God is with you? Kung alam mong sinasamahan ka ng Diyos, ano ang gagawin mo? Kung ako po nagbabasketball at kasama ko si LeBron James, panalo yan bukas. Panalo yan. Ano po? Golden State Warriors. Marami kong kilalang Golden State Warriors dito eh. Alam niyo po, kung kasama ko si LeBron James sa basketball, matatakot ba ako mag-basketball? Hindi ho ba? So, ang point natin is, our confidence is sa Diyos na sumasama sa atin. Matatakot ka bang sumubok kung ikaw, galing ka naman sa wala? Galing ka naman sa talo? Ano matatalo sa iyo? Talo na nga tayo. Mahirap na nga tayo pa mawawala sa atin. Kaya nga kung tutuusin, kung ikaw naniniwala sa Panginoon, hindi ka matatakot humakbang na gawin ang isang bagay dahil alam mo, sinasamahan ka ng Diyos. Mamaya may kikwento ako sa inyo. Grabing sikreto. Hindi ka pala talaga pwedeng hindi samahan ng Diyos kapag may sinisimulan ka. Lord, payamanin niyo nga po ako nang wala akong ginagawa. Lord, palusugin niyo po ako habang kumakain ako ng chicharong bulaklak, batok, utak. Minsan, iba yung pinagpe-pray natin sa gusto nating mangyari. Di po ba? Ang mabigat habang naninigarilyo ka, Lord, patibayan niyo po yung baga ko. Minsan yung mininiwala natin, ang disconnected sa sa mga bagay na gusto nating mangyari. So kung ako po, nakatitiyak ako, sobrang obvious, sinasamahan ako ng Panginoon, ba't ako matatakot sumubok ng maraming bagay? Amen? Kaya ang isipan ko, paano ko matalo? Kung manalo. Kung malugi, kung tumubo. Di ba sabi nga po sa inyo, the root cause, procrastination is not symptom. O tama, symptom siya, hindi siya sickness. Hindi siya yung ugat. Lahat tayo may parang procrastination. Ang root cause niyan, takot, anxiety. Kaya natatakot kang sumubok kasi natatakot kang matalo, mawalan, mapahiya, at kung ano sasabihin na iba. Tingin niya po kayo sa akin, wala naman pakialam ang ibang tao sa'yo kung nananalo ka o natatalo ka eh. Sa totoo lang, ikaw lang nag-iisip, baka pagtawanan ako. Hindi ka nga niya inaalala eh, bakit ka pagtatawanan? Amen? Bakit? Sikat ka ba? Sikat ka ba na lahat ng tao nakasubaybay sa'yo kung ano mangyayari? Sabi mo sa katabi mo, sikat ka ba? Kung artista ka siguro, ano po? Pero makapagtawanan ako, sino magtatawa sa'yo? Nag-iisa ka na nga lang.
Ano po? So yun po yun. Kaya ang prayer natin ngayon, for us to have, to grow big in faith. Kasi malaki ang nawawala sa atin kapag hindi lumalaki ang pananampalataya natin. May malaking nawawala sa atin kapag lagi tayong natatakot, kapag lagi tayong kinakabahan, pag lagi na lang ayaw nating humakbang. Sabi ko nga po, ang problema mo, ang tagal mo nang may magandang naiisip, hindi mo pa ginagawa hanggang ngayon. Ang dami-dami mong magandang naiisip hanggang ngayon, hindi mo pa hinahakbangan. Sana matagal ka ng milyonaryo. Sana matagal ka ng malago. Sana matagal mo nang narating yung mga gusto mong bagay. Kaya lang, puro timing. By the way, tingin po kayo sa akin, kahit wala kang gawin, tatakbo ang oras. Hindi ka hihintayin ng oras. May gawin ka o hindi, umiikot ang orasan. At ikaw lang ang tunay na naghihintay at kailangang humakbang. Ang masakit, kung kailan matandaan na tayo at walang magawa, doon natin na-realize. 80 years old ka na, doon mo gusto mag-gym. Maglagay ng abs. Ano po? Medyo late na po yun. So, 5 things God uses to grow our faith. Laging ganito lang ang kwento ng maraming lumago sa pananampalataya. Katulad po nung halaman nagsimula sa seed, hanggang sa naging puno, hanggang sa naging gubat. Usually, ang mga kwento nila, kasi ito yung sunod-sunod na pag-aaralan natin, practical teaching ngayon, yung mga lumago ang pananampalataya, may napakinggan sila, ginawa nila. Uy, galing naman. Galing naman noon, practical teaching. Siguro sila Nanay Puring, sabi nila dati, pag wala daw po silang rep, gugupit lang sila ng picture ng rep, pagkatapos ipagpepre, yung ganyang bagay. Siguro nakita nila yun sa Proverbs 29:18, without vision, the people perish. So iba yung may nakikita at ipinagpepre. Yung mga practical teaching, may nagturo sa iyo ng ganitong bagay. Ang mga kwento pa ng may malaking pananampalataya, may providential relationships, may mga taong nagturo sa kanila na na-encounter nila, na nagdala sa kanila sa Panginoon. Ang tawag doon, providential relationship. Next Sunday natin tatalakayin yun. Meron naman private disciplines. Ito yung devotion, giving, worship, Bible reading, prayer and fasting. Ang tawag po natin dyan, private disciplines. Ito yung mga nagpalaki sa kanilang pananampalataya. And then, practical ministry. Yung nag-involve lang dati, lang kami, yung parang naglilinis lang sa church, pagkatapos, na ganito, na ganyan. Yun ang mga kwento ng lumaki ang pananampalataya. And of course, lastly, even pivotal circumstances. Even yung malaking pagsubok. Even yung mga mysteries na hindi mo maunawaan bakit nangyari sa aking buhay. Even yung mga bagay na yon, ini-stretch ang pananampalataya natin. Kaya sana po, walang bibitaw po Walang bibitaw, yan po ang tatalakay natin. Okay, number 1, sulat nyo po ito, practical teaching. Ang practical teaching nagsasabing when our active faith intersects with God's faithfulness, our faith grows. Kapag yung ating pananampalataya at ang katapatan ng Diyos ay nagsalubong, ang dulo niyan, lalaki yung pananampalataya natin. Kapag ikaw ay humakbang, hindi pwedeng hindi mo makasalubong ang katapatan ng Diyos. Kapag ikaw ay humakbang at may ginawa, hindi pwedeng hindi mo maranasan ang katapatan ng Diyos. Hindi mo pwedeng maranasan, sa totoo lang, tingnan nyo ito. Marami nga sa atin dito, hindi mo pa talaga ibinibigay ang totoo mong paglilingkod sa Panginoon, hindi ka pinababayaan ng Diyos, mas lalo na kapag nagseryoso ka sa Panginoon. Amen po ba tayo doon? Partida pa. Hindi pa niya masyadong siniseryoso pero hindi na sa pinababayaan ni God. How much more kung tutukan talaga natin, seryosohin natin na may gawin tayo para sa Panginoon. O sige, pumalakpak muna lahat ng may natututunan. Come on! At gustong lumaki ang pananampalataya natin sa Diyos. So, ito yung i-expound natin ngayon this morning. And I pray mula sa umpisa o mula dito sa ibaba hanggang sa dulo, hindi pwedeng may malaki tayong maranasan na hindi lumalaki ang pananampalataya natin sa Panginoon. Kahit nga po maliit lang na pananampalataya, basta totoo Hindi pwedeng hindi lalago po yan at may epekto. Ang faith daw natin ay parang muscle. Faith is like a muscle. If you never use it, it will never grow.
Even yung faith natin, hindi natin hinahakbangan, hindi natin ginagamit. Kaya hindi pwedeng wala kang inaapakan. Hindi pwedeng wala kang hinahakbangan. Doon po ginagamit ang faith kapag may sinusubukan ka. So, katulad daw po ng muscle, hindi lalaki yan, ng hindi po ginagamit. Meron po akong kaibigan si Pastor Ronald Alan Balang. Kasama po natin yan sa network. Sabi niya, Pastor, pag tinitingnan ko yung binti mo, para ako nasa gym na ako, ba't yung binti mo parang may ganon? Sabi ko, 5 taon pa lang ako, nasa bukid na ako. At puro putik ang dinadaanan ko. Maluluma gym sa nilakaran ko nung bata ako. At nung 16 years old, bumubuhat na ako ng 50 kilos na kinaban sa putikan. Minsan dumadaan pa kami sa highway, 5 piso ang bayad mula Monumento hanggang Arpapa. Gusto mong ipalo ko sa iyo ang binti ko. Kaya alimbawa, huwag kong ma-offend, minsan yung mga nag-GG, minsan artificial yung lakas Iba yung natural. Pero gusto ko rin po ang gym, Katulad dito, maraming pangarap mag-gym. Kaya nga buti si Katkat, andito ngayon si Lamay, Andito rin yung instructor natin. Napakaganda po niyan kung kaya nyo naman mag-gym, At wala naman tayong masyadong, wala, ang gym natin sa bahay, puro nakaposisyon pa yan, nakaganyan. Grabe. Sabi sa katabi niyo po, mag-gym ka na. Mag-gym ka na o mag-dulce, mamili ka. Okay, pakitaan ko po kayo ng isang practical teaching na in-apply ng isa sa doktor natin. Si Dr. Raja ito. Sabi ni Dr. Raja, kapag isinantabi mo, actually hindi doctor's care yan. Doctor's angels yan, Parang pelikula, Kapag isinantabi mo ang mga bagay para unahin ng Diyos, makikita mo kung paano pagpalain ng Diyos ang mga bagay na iyong isinantabi. And I believe, nung sinabi ni Dr. Raja ayan, inspired by Matthew 6:33, na kapag inuna mo ang Diyos, sinabi niya po at itinestipay yan, tatandaan ko po, basta maganda kasi ang pagkakasabi na tatandaan ko. Pag wala akong matandaan, hindi ko rin alam kung anong bakit. Sabi niya ganito, nagre-review siya kasi mahirap sa doktor. Alam niyo kami mga doktor, mahirap talaga Pastor, doktor, para din may tor, Alam niyo, ang hirap siguro talaga ng pagdodoktor, Alam niyo yung basa-basa, aral-aral. Sabi niya, magre-review na lang ba ako o atin ako ng midweek service? Pero inimpress daw ni God kay Dr. Raja yung idea ng ganito, isantabi mo ang mga bagay na yan, tingnan mo kung paano ko pagpalain yan kapag inuna mo ko. Alam nyo nga po, nung nag-midweek service nga raw si Doc Ja, doon daw niya nakita lalo, nakakapasa siya, nasasagot niya yung mga quizzes. Mahirap po kasi yon. Pero inuna niya ang ating Panginoon. Okay, tingin po lahat ng nanay po sa akin. Minsan po yung labahin natin, hindi natin makaya. Kahit linggo, naglalaba ka. Ganito ang gawin mo. Sabihin mo sa labahin mo, isang tabi mo. Diyan ka lang Huwag kang aalis dyan. Pagbalik ko, sasabunin kita. Pipigaan kita, sasampayan kita. Pero unahin ko ang Diyos. Laking gulat mo, nagsimba ka. Yung mga mo, nakasampay na. At ito ang magugulat ka, nag-church ka, wala na yung labahin mo. May kumuha na. So mga kapatid, our point is this. Sana marami dito, practical teaching. Alam mong kapag inuna mo ang Diyos, hindi kanya iuhuli. At yung mga bagay na isinantabi mo, lalong pagpapalain yan ng ating Panginoon. Yung malakas na palakpak, come on. What is your practical teaching na tinatayuan mo hanggang ngayon? Sabi ng iba, ito yung senior citizen na verse. Psalms 37:25. Mula pagkabata, tumanda na ako, wala akong nakita naglingkod na pinabayaan ng Diyos o ang kanilang mga anak ay namalimos sa lansangan o naging hampas lupa. Ikaw ano yung practical teaching mo? Yung iba sa atin, alam ko, kwento naman to ni Ate Beck. Si Ate Lee ang nagturo ng tamang pagta-tights kay Ate Beck. Kasi hindi lahat ng tights tama. Nagbigay ka lang pero hindi tights yun.
Because anything below 10% is not tithes. Sino nagturo sa iyo tamang mag-tithe? Sino nagturo sa iyo unahin ng Sunday? Sino nagturo sa iyo na mag-devotion? May nagturo sa iyo practical teaching. Ano po? Bible study. Nung nag-uumpisa po kami, puro memory verse. Hindi ka pwedeng umattend ng cell group or life group na wala kang memory verse. Hindi pwedeng, John 3:16, John 3:16, John 11:35, tumangi si Jesus, tumangi si Jesus, tumangi si Jesus. So ang point natin is, what is your practical teaching na in-apply mo na hanggang ngayon gamit na gamit mo para sa Panginoon? So yun po yung kwento ng marami sa atin. Mas nararanasan natin ang katapatan ng Diyos kapag tayo ay sumusunod at nagtatapat sa Kanya. Tingnan niyo po, si God naman talaga invisible. Invisible si God. Pero paano mo siya nararanasan? Paano mo siya na-encounter? Every time na sinusunod mo ang salita ng Panginoon, hindi pwedeng hindi mo maranasan ang katapatan ng Diyos. Muli, ang active faith ay ito. Kapag sinunod mo ang utos ng Panginoon, ang ipinagagawa ng Diyos, hindi pwedeng hindi mo maranasan ang katapatan ng Panginoon. Kayong mag-asawa, sumusunod sa Diyos, hindi nyo pwedeng hindi maranasan ang katapatan ng Diyos. Ikaw nagtatrabaho ka, sinusunod mo ang Diyos, hindi pwedeng hindi mo maranasan ang katapatan ng Diyos. Ikaw, wala kang ginagawa. Hindi ko alam. Kung mararanasan natin yung katapatan, yung halimbawa, puro takot. Hindi naman ganun po. Ang mararanasan natin doon, presence ng evil, kasi lagi kanyang tinatakot na wag ka sumubok, wag masumubok, nakakahiya yan. So, ang practical teaching din ay nagsasabing trust is the currency of our relationship with God. Ever since create tayo ni God para magkaroon ng relationship, and the currency is trust. Tingnan mo yung mga taong kilala tayo at nagtitiwala sa atin, kahit siraan po tayo, sasabihin ng mga tao, oy, hindi ganyan si Pastor. O hindi ganyan si Ate Jobet. O hindi ganyan si Pastor Boy. Yung confident ka na kahit wala siya, dahil kilala ka niya, diretso ang buhay. Amen ho ba tayo doon? No trust, no relationship. Tingin po kayo sa akin. Gusto ng Diyos, bilib na bilib ka sa Kanya. Gusto ng Diyos, sobra kang nagtitiwala sa Panginoon. Yung kaya mong tayuan, hindi ako pababayaan ng Diyos kasi napatunayan mo na. Amen? Yung talagang kumikilos ka sa pagtitiwala, nariyan ng Diyos. Kasama ko ang Panginoon, tutulungan niya ako. Hindi naman sinasabi ko ang pagsama lang ng Diyos kapag maganda yung nangyayari sa atin. Even kapag pangit ang sitwasyon po, andun din pa rin ang pagsama ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nais ni God, yung idea, lalo tayo magtiwala at sumunod sa Kanya. Alam niyo po yung idea ng believing, knowing, and doing, alam ni Jesus yan. Alam niyo po ba kung ano ang pinaka-greatest sermon sa buong mundo? Matthew chapter 5, 6, 7. That is the greatest sermon of all times. Walang iba kundi si Jesus mismo ang nagsermon. Tingnan niyo, basahin niyo yung Matthew 5, 6, 7. Diyan po nakalagay yung ibigin mo ang iyong kaaway. Pag nagkakaloob ka, silently lang. Kapag nagpe-pray, napaka-practical and yet nakakayanig. Chapter 5, mapalad. Pati sa issue ng mga divorce or something ganyan, dinadress din ni Jesus. Matthew 5, 6, 7, ang 7, conclusion. Sinasabing this was the greatest sermon of all times. Kaya nga alam nyo ho, doon lang tayo mag-focus, ang laking bagay na, tingnan nyo po. Kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at nagte-take notes Kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at pinipicturan yung nasa screen, katulad ng ginagawa nyo ngayon, okay lang. Kaya't ang bawat nakikinig sa salita kong ito, at ipinost sa FB, yung sermon ko, hindi. Kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at tininan kung tama ba to, nasa context ba to, in-scrutinize, parang hindi. Parang sobrang liwanag na sinasabi ni Jesus, if you hear my word and practice it.
At isinasagawa ang mga ito ay maitutulad ng isang matalinong tao. Hindi yung matalinong tayo kapag nag-group huddle tayo, "Uy, ang talino nito, ang ganda magpaliwanag." Hindi. Ang totoong matalino, yung magaling mag-apply, hindi yung magaling mag-explain. Can I hear amen? So, magaling mag-practice na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Tingnan niyo po ito. Ang dali-dali talaga magtayo o maghukay kung lupa o kaya buhangin. Andito sila Architect Arvin, Architect C. Joy. Kaya nung ginawa ni God na illustration na nagtayo ng bahay saan? Batuhan. Sabi lahat, batuhan. Na-picture niyo na ba ito, bato? Ang hirap hukayin. Ang sakit. Matagal. Pero matibay. Yung minadali, madaling matapos, madaling mawasak. Kaya ang pagsasagawa ng salita ng Diyos, mahirap. Sige, tingin po kayo sa akin. Alam niyo po, maraming pagkakataong si Jesus Christ nagpipreach. May time binabato siya. Nabasa niyo po, may time nagpipreach si Jesus, gusto siyang ihulog sa bangin kasi hindi gusto ng mga tao ay naririnig niya. Kaya nga po tayo, nag-design ngayon na may pagitan dito para batuhin niyo man ako, makakailag ako. Ano po? Hindi madali. Biro mo saan ka? Sinampal ka sa kanan, ibigay mo raw yung kaliwa. Ano ko? Sira. Patawarin mo yung nagkasala sa iyo. Ang hirap kaya magpatawad. Kaya alam niyo po, madali lang pakinggan ang salita ng Diyos, napakahirap i-apply. Napakahirap i-apply. Mahirap, pero kapag hinukay mo, kaya yung mga matagal na disciple, tingnan niyo yung buhay nila kung gaano sila katatag. Pero yung saglit lang, walang totoo nag-disciple, bibigay ka eh. Hindi pwedeng pa-ministry lang. We should treat the Word of God seriously. Tingnan niyo po ito, ang ganda-gandang bagay nito. The wisest you can do is to build your life on the foundation of Jesus' teaching. Kapag yung buhay mo, isinalig mo sa teaching ni Vice Ganda. Pag ang buhay mo, isinalig mo sa buhay, sa teaching ni Boy Abunda, sa mga driver na kausap ko dito ngayon, na ang hapon na pinapakinggan ay isinalig mo ang buhay mo sa teaching ni Papa Dudut. Sabi ko, ba't paborito lahat ng driver? Ito si Papa Dudut, alam niyo po, nagkita po lamang kami. Grabe, yun napapakinggan sa radyo. Alam mo namang scripted lang talaga. Paano kapag isinalang mo ang buhay mo sa teaching ng FB? Sabi ko nga, marami namang magaganda, pero hindi po word. Mararami rin po, pero hindi sa word na katuntong, mahihirapan po tayo. Sabi natin po, Jesus teaching. Sabi natin lahat, Word of God. So dapat doon po nakatayo, yung tinutuntungan po natin na buhay. Kaya nga sa batuhan, sa matibay, sa hindi na-shake. Kaya halimbawa kung ang desisyon natin sa buhay, lagi nakabatay sa emotion na pabago-bago, mahirapan po tayo. Tuntungan mo lang ang Matthew 6:33. Hindi pwedeng walang mangyari sa iyong buhay. Ako po ito yung sinasabi ko ngayon. Sige po, sabi natin lahat, Joshua chapter 1 verse 8. Pagbutihin niyo po yung pag-a-apply niyan. Ecclesiastes 9:10. Whatever your hands finds to do, do it with all your might. Because in the place or in the realm of death, there is no need for knowledge and wisdom. Pagpatay ka na, hindi mo na pwedeng ibigay ang best mo. Kaya might as well, ngayon pa lang, kung ano yung naiisip mo, gawin mo na. Do it with all your might. Bigay todo, excellence. Kahit yun lang po eh. Yung dalawa na yon, tutukan lang po natin sa lahat ng ginagawa natin. Hindi totoo ang salita ng Diyos kapag walang nangyari sa buhay mo. Pero the mere fact na tinutuntungan niya ng marami, mga kapatid, hindi pwedeng walang mangyari. Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Diyos. Come on, thank you, Jesus. May natututunan po ba tayo? Sumigaw po ng amen. Kaya't ang bawat nakikinig, isinasagawa ang mga ito ay may tulad ng isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos ang ulan at bumaha, lumakas ang hangin at hinampas ang bahay na iyon. Ngunit hindi yun bumagsak sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang taong matalino kahit tag-araw, iniisip tag-ulan.
At kahit tag-ulan, ang iniisip niya, tag-araw. Meaning, kahit anong ganda ni negosyo mo, alam mo, may problema darating. Kahit anong talino mo at ganda nangyayari sa iyo, alam mo, may problema darating. Yung kapag kinasal kayo, masayang-masaya kayo, ini-enjoy nyo yung saya, pero alam nyo, isang araw may problema darating. Matalino ang isang tao na alam niyang may mga pagsubok at problema sa buhay at pinaghahandaan niya ang mga ito. Bago pa dumating ang problema, bago pa dumating ang pagsubok, kailangan maghanda ako, kailangan magpakatatag ako, alam mong may gastusin, nag-iipon ka na ngayon. May iba sa atin, kung gumastas, kala mo walang walang problema darating, ubos biyaya. Huwag naman yung puro kakuriputan sa buhay, Ang sinasabi lang ho natin, yun ang mga matatalino, yung mga naghahanda, marami sa atin, alam, kailangan mag-ipon, walang ipon. Alam na nagsisikap, dapat magsikap, di nagsisikap. Alam na dapat gamitin yung oras sa tama, pero hindi nagsisikap. Tingnan niyo po ito. At ang bawat nakikinig sa mga salita ko, ngunit hindi sinasagawa, ang mga ito ay may tulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Mababaw ang foundation. Mawawasak lang, kaya nakita po natin, may mga taong bumibigay, nawawala. Kailangan magpakatatag po tayo. Pwede pala na ang salita ng Diyos na iyong pinakikinggan at pinaniniwalaan ay yung baliwalain. Na-bless ka lang, pero hindi mo ginawa. Pwedeng na-bless lang tayo, natuwa, sarap sa puso, pero hindi na i-convert into application. Like for example, kung magsasabi ko po sa inyo ngayon, humanap kayo ng isang taong pwedeng matulungan this week, tingnan nyo po kung gaano kasarap sa puso yung ikaw ang tumutulong kaysa ikaw ang tinutulungan. Marami sa atin, oo nga no, pero hindi mo naman in-apply, hindi mo naranasan. Okay? Kaya mag-focus tayo sa application. Hindi tayo kulang sa kaalaman, hindi tayo kulang sa pinaniniwalaan, hindi tayo kulang sa faith, somehow kulang sa application. Okay? Tingnan nyo po, sabi nung kapatid ni Jesus, si James, etong kapatid ni Jesus na ito, hindi naniniwala sa kanya, not until nang mamatay at mabuhay si Jesus Christ. Kapatid na ni Jesus. Sa mga naniniwala dito na si Jesus ay walang kapatid, hindi po, may kapatid po, si Jesus. Hindi pa nga mga naniniwala sa kanya. Maging tagapakinig kayo. Hindi Maging tagasulat kayo, hindi. Maging tagatupad kayo ng salita ng Diyos. At hindi tagapakinig lamang, kung hindi, dinadaya nyo ang inyong sarili. Sino mang nakikinig ng salita at hindi tumutupad dito ay katulad ng taong tumitingin sa kanyang muka sa salamin. Sino rito po yung may kilalang tao na halos hindi umalis sa salamin? Magkamukha na sila ng salamin. Okay, tingnan niyo po yung example na ito. Tayo mga Pilipino, sobrang conscious natin sa sarili natin. Halimbawa, nagsalamin ka, no? Ang pasok mo, 8:00. Nagising ka, 7:45. Nagsalamin ka, ang pangit ng itsura mo. Wala ka pang kilay, wala ka pang nguso. Aayusin mo muna ang mukha mo. Basta matindi tayo sa personal. Aayusin mo muna ang sarili mo, hindi baling mahuli, basta may kilay. Okay? Alam niyo po, may ka-eskwela po ako sa Bible School. Pagkabangon po nila, diretso sa school. Weapon of mass destruction to. Pero mo, imagine mo, di ka pa nagtutoothbrush. May ganun pong culture, hindi sila concerned sa itsura, sa bango. Sa atin po, kahit squatter, 3 beses maligo isang araw. Amuyin mo yung katabi nyo po. Tingnan nyo po. Hindi ka mapapahiya. Amoy katingko. Hindi po ba kapag nagsalamin tayo, hindi na baling huli, basta ayos? Hindi ba mas maganda sa Panginoon yung ganon? Yung kapag nakita mo, may kailangang ayusin sa sarili mo, kasi ganito po, kapag lagi ka nang nakakakita ng pangit sa iba, ikaw yung may pangit sa puso. Ang taong malinis ang isipan, ang lahat ng bagay ay malinis. Sa taong marumi,
ang lahat ng bagay ay marumi. Kapag ako po parang namimintas, naku, mukhang may problem na ako ah. Lagi ako nakapintas. Naku, lagi na lang negative yung nakikita ko, baka may problema na ako sa puso ko. Okay? Tingnan mo yung katabi mo ngayon, kung babae, sabihin mo, sobrang ganda mo ngayon. Ibig sabihin, ang linis ng pag-iisip mo ngayon. Kung ikaw lalaki, sabihin mo sa katabi mo, ang kisig mo ngayon. Wala akong makitang kapintasan mo. Pahiram mamaya. So pagdating sa salita ng Panginoon, kung may nakita po tayong kailangang ayusin sa sarili, alam nyo po, isa sa binabantayan ho natin sa sarili natin, baka ang bilis pumasok ng kayabangan kaarogantehan. Kapag hindi ko po ito binantayan sa puso ko, dahil hindi po yung ibang tao, kundi mismong ako, malaki ang problema ko. Kaya Panginoon, tulungan mo naman ako. Ayoko naman dumating ang pagkakataon na may aksidente o may pangit bago ko ma-realize yung mga dapat kailangan kong baguhin sa sarili ko. Ngunit ang tao nagsasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap na nagpapalaya at hindi ito kapaginig lang na nakalilimot agad ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Sino ang pagpapalain ng Diyos? Ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya na tumutupad. Sabi natin lahat, tumutupad. Tumutupad. Nakakalungkot lang, ang daming nasa tupad, walang ginagawa. Doon pa kinuha yung term na yan, ano po, tupad pero walang ginagawa, ano po, ayaw walisin, ano po. Bumuhos ang ulan at bumaha, lumakas ang hangin. Lori, dito na nga tayo, anak. Sige, Lori, background lang tayo. Bumuhos ang ulan at bumaha, lumakas ang hangin at hinampas ang bahay na yon, nagiba nga ang bahay na yon at nagkawasak-wasak. Oh, listen to this. Hindi naghanda sa bagyo, may darating ng bagyo. May darating na unos, hindi naghanda. Hindi nakinig, hindi tumupad. Ano nangyari sa bahay, sa buhanginan? Anong pagkakabangkit? Naku, Panginoon, ito yung mangyayari sa mga taong hindi nakikinig ng salita ng Diyos at hindi gumagawa, mawawasak. Laging ganito ang kwento nila. Hindi nila pinakinggang mabuti. Hindi nila pinaniwala ang mabuti. Hindi nila tinupad. May nangyari sa kanilang pangit. Sila yung sisisihin ng Diyos. Minsan nga kahit may problema ka sa trabaho, ang sinisisi mo, church. Minsan may problema ka sa pamilya, ang nasisisi mo, church, cell group mo. Bakit ganun? Hindi ba you're responsible na ayusin ang sarili nung may mangyari sa ating pangit? Lord, bakit mo naman ako ginanito? Tingnan nyo, laging ganyan ang kwento. Kapag nawasak ang ating buhay, dahil hindi natin sinunod ang Diyos, sa bandang huli, siya pa ang ating sisisihin. Grabe, ang daya ng demonyo, no? Habang nagsesermon, guguluhin ka. Yun pala yung kailangan mo kasi may paparating na bagyo. Pagkatapos, hindi mo sineryoso, sobra kang nahirapan, pagkatapos sisisihin natin ang Diyos. Kaya napakaganda po na kung ano man yung sinasabi ng salita ng Panginoon, sundin natin. Kaya nga nung mag-teach si Jesus, grabe, amazing! Marami nang napakinggan ng mga tao, pero ito, amazing si God! Grabe, practical, madali namang unawain. Do not be deceived. 20% lang siguro sa Bible yung mahirap maunawaan. Bakit? Mahirap bang maunawaan yung mga anak? Igalang mo ang yung magulang? Mahirap ba yun? Huwag niyong kaligtaan ang mga pagtitipon. Mahirap ba yun? Manalangin kayo ng walang patid? Huwag kayong mabalisa? Hindi. Mahirap bang unawaan yun? Unahin mo ang Diyos? Mahirap bang unawain yun? We exercise our faith by stepping out and doing things and expressing God's faithfulness. Stepping out and doing things. Maaring may alam ka na, marami ka nang alam. Ano na po yung application natin? Ano yung gagawin natin? Alam mo, pinakapangit ganito. 10 taong ka nag-aral ng doktor, pagkatapos hindi ka nag-put up ng clinic at hindi ka ng gamot. Wala, tamang trip ko lang yung aral eh. Kami ni Pastor Elena po, mga 10 to 12 years, nag-focus lang po kami sa anak po namin. Wala kami ibang tinutukan kundi ministry.
Pero sabi ko kay Mami, kay Pastor Elena, sabi ko, it's about time balikan mo yung profession mo kasi gusto ko rin po mag-florist ang aking asawa. Hindi po out of need na kailangan na kasi namin. Hindi po. Pero hindi po namin pagsisisihan at tinutukan namin ang pag-aalaga ng aming mga anak. At kung ano man yung mga nakikita nyo po sa aming mga anak, naku po, napakatyaga po ng aking asawa. Hindi ho matutulog ang mga anak ko na walang Bible stories. Kaya nung minsan nagpakanta si Lori, hindi ko lang masabing direkta sa asawa ko, Mami, tingnan mo yung pagpapalaki mo sa anak natin. Sa iyo ako napaproud. Happy birthday, Mami. And happy anniversary, February 21. Mga kapatid, hindi paramihan ng alam, hindi paramihan ng natutunan, paramihan ng nais sa katuparan. Amen? Lagi mo sinasabi, magpuput up ka ng business. Saan na? April na ngayon. Naisip mo yan, ano pa eh? Panahon ni Kopong-Kopong. Kailan? Natutuwa po ako nung Lunes nag-mentoring kami. Martes may pinuntahan kami ni Pastor Emer. Miyerkules may kausap po ako mga pastor. Huwebes, ano ba ginawa namin noon? Okay, date ng asawa ko, nakipag-meeting ako sa mga pastor. Friday, may pinuntahan kaming lupa, may kinausap kaming negosyante. Isang linggo, ang dami nangyari. Isang linggo. Sa isang araw, pwede ho bang may mabuo? Can I hear amen? Sa isang linggo, pwede ho bang may mangyari? Kahit bigyan ka pa ng 10 taon, kapag wala kang hahakbangan, walang mangyayari. Kaya mo hindi na matuntungan, natatakot ka. Kaya hindi mo maapakan, lagi kang parang kulang. Hindi ka naman talaga makakapagsimula ng kompleto eh. Dahil ang magko-complete, si God, unang hakbang sa iyo, 99 sa Diyos. Amen? Walang aasahang tulong sa Diyos ang walang sinisimulan. Parang dadaloy sa isang tao na walang inaapakang salita ng ating Panginoon. Hallelujah! An applied truth is like an applied paint. It doesn't do anybody any good. Kahit gaano kagandang quality pintura yan, kapag hindi mo pinahid, walang epekto yan. Walang gaganda. We need to apply it. Kapag umakbang ka at sumunod sa Diyos, hindi pwedeng hindi mo mas makasalubong ang kanyang katapatan. Sige, multimedia, pakialis nga natin yung screen natin. Mabilis lang ito. Okay? Saka JB, patugtugan nila natin yung background music. Okay? Tayo po tayong lahat, tayo po tayong lahat. Kalimutan nyo na yung lahat. Ito na lang, huwag mo kalilimutan. Kapag humakbang ka ng may pananampalataya, hindi mo pwedeng hindi makasalubong ang katapatan ng Panginoon. Kaya hindi natin nararanasan ang katapatan ng Diyos kasi maaring hindi tayo humahakbang, wala tayong sinisimulan. Hindi ko na matandaan kung kailan ko ipinag-pray. Pero natatandaan ko lang ito, may ipinag-pray ako. Hindi ko sasabihin kung sino. Lumabas lang po sa bibig ko out of, siguro faith sa Lord. Sabi ko nung pinag-pray ko to, kapatid, wala kang sisimulan na hindi pagpapalain ng Panginoon. Wala kang tutuntungan na pababayaan ka ng Panginoon. Hindi ka ililid ni God. Bahala ka sa buhay mo. Tira ka ng tira. Gawa ka ng gawa. Iyon niya ang gusto ng Diyos. Humakbang ka. Hindi ka na bumabata. Nagkakaedad ka na. Kailan mo hahakbangan ang mga bagay na pinapakita at pinapagawa ng Diyos sa iyo? Nagsimula ang pressures na mahirap. Hindi tayo mananatiling mahirap. Amen? Ang tagal na nating nangungupahan, kailan ka aalis at pupunta sa sarili mong bahay? Nung tinuntungan ni Jeff yung sarili nilang bahay,
I am happy because he is one of our deserving leader of this church. Kapag nakakakita ako ng mga taong may tinutuntungan, may sinusubukan, hindi pwede nitong hindi makasalubong ang Diyos. Hindi nito pwedeng hindi makasalubong ang katapatan ng ating Panginoon. Sino gustong makasalubong ang katapatan ng Diyos? Kailangan may gagawin ka. Kailangan may pagkakaabalahan ka. When active faith intersects with God's faithfulness, your faith will grow. Hindi pwedeng lumago ang pananampalataya mo nang walang sinusubukan, nang walang hinahakbangan. Kailan mo hahakbangan? Kailan mo tatayuan? Parang ganito lang po yun. Halimbawa, eto po ako, Lord, gusto ko pong magkaroon for the next 10 years, 100 outreach. Then I am willing to step down. Magpapastor na lang po ako ng 100 pastor o 100 negosyanteng pastor. Pero I want us to decentralize, spread out, share the gospel. Magandang sama-sama tayo, pero marami pa rin tao na sa labas. At kapag tinuntungan ko ito, hindi ko pwedeng hindi makasalubong ang katapatan ng ating Panginoon. Habang ako po ay humahakbang at ginagawa ko ang maraming bagay, nakakasalubong ko po ang katapatan ng ating Panginoon. Habang humahakbang ka, nakakasalubong mo ang katapatan ng Diyos. Habang humahakbang ka sa malalaking bagay, nakakasalubong mo ang katapatan ng Diyos. Hallelujah! Habang humahakbang ako sa mga matataas na bagay, doon ko nakikita at nakakasalubong ang katapatan ng ating Panginoon. Hallelujah! Listen to this. Gusto mong maranasan ang katapatan ng Panginoon? Alam niyo po, dinideprive natin ang katapatan ng Diyos kapag hindi ka humahakbang. Gustong-gusto niyang iparanas ang katapatan niya sa iyo. Ikaw na lang ang hinihintay. Bago ako pumunta rito, gusto lang sabihin ni God, hinihintay ka na ng pangarap mo? Tagal ka nang hinihintay ng pangarap mo na matupad siya kasi ipakikita niya yung faithfulness sa iyo. Amen? Lahat ng nasa itaas, Lord, dito, pagpapalain ng Panginoon. There will be an exponential growth in Jesus' name. Hallelujah! And even again, kahit saan ka dali ng Panginoon, hindi ba magandang faith yun? Na kahit saan ka pumunta, kahit saan ka pumunta, kahit saan ka dali ng Diyos, sinasalubong ka ng katapatan ng ating Panginoon. Kahit saan ka dalin, kahit anong apakan mo, hallelujah, hallelujah. When active faith intersects with God's faithfulness, your faith will grow. Your faith will grow. Hindi ko po gusto na nakikinig lang po kayo at walang nangyayari sa inyong buhay. Dati mga sermon namin, pastor, makapag-sermon lang kami, para na kami nakaraos. Okay na yun. Pero kapag tinitinang ko kayo ngayon, may nangyari ba kay Kuya Arnold? May nangyari ba kay Ate Neng? May nangyari ba kay Paul? May nangyari ba sa atin? Lord, patunayan nyo naman po, lahat ng iyong mga salita ay totoo at walang salita ng Diyos na hindi magaganap sa taong humahakbang ng may pananampalataya. Amen? Hindi ko naman sinasabing hindi ka matatakot. Kaya mo nga makakasalubong yung faithfulness ni God. At ang magiging testimony mo palagi ay ito. Tatakot ako, pero humakbang ako, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Hindi ako pinabayaan ng ating Panginoon. Ngayon po, natutuwa lang ho ako. Hindi pala ganun kadali ang buhay ng mga negosyante. Ang hirap pala ng dinadaanan nila. Lalo kapag walang pampasweldo, may tumamang crisis. Sabi ko, hindi pala ng buhay ng mga negosyante. Sabi ko, hindi pala basta-basta to.
Pero hindi sila makapagpapatuloy kung hindi dahil sa katapatan ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pwede po bang hawakan niyo yung katabi niyo po? And I will pray for you. Sana this week may hakbangan ka. Sana this week, ilabas mo na yung lahat ng gusto mong ilabas. Huwag ka na maghintay. Kasi kung ito talaga yung dinesign ni God sa linggong ito, na tayong lahat ay makasalubong ang katapatan ng ating Panginoon. Let me pray for you. Father God, ang Praise Church ay hindi basta church. Hindi lang yung gusto mo kami na magkasama-sama. Gusto mo, Lord, iparanas ang iyong kapangyarihan, ang iyong katapatan. At doon sa lugar na nahihirapan kami at hindi namin alam, minsan nga, Lord, ang faith ay nagsasabing ganito, hindi ko alam lahat, pero hahakbang ako. Hindi pa kumpleto ko anong meron ako, pero hahakbang ako. Lord, hindi ako ganun katapang, pero hahakbang ako. Lord, hindi ganun kabuo. Lord, pero hahakbang ako. At kapag humakbang ako, doon ko nakikita, totoo ang iyong mga salita. Totoong makapangyarihan ka. Totoong sinusuportahan mo, O God. Ang kawa, O God, ng iyong mga anak. In the name of Jesus, I don't know kung ano yung tatapakan nila, Panginoon. Pero I believe in Jesus' mighty name, I declare, as their pastor, O God, ako po yung isa sa unang papalakpak sa mga naabot nila. Ako po yung isa sa una sa magiging proud sa kanila. Kulang na lang bumaba ka at sabihin, congratulations anak, matagal na kitang hinihintay. Even ang mga pangarap mo ay nasa iyong harapan na nais niya na yakapin mo siya at tuparin. In the name of Jesus, simple lang po ito, O God. Pero may declaration, walang taga-praise church na mangungupahan. Lahat kami magkakaroon ng sariling matatawag namin na bahay, Panginoon. Bahay na ide-dedicate namin na pwedeng gamitin para sa Panginoon. In the name of Jesus, yung mga nagpe-pray na sasakyan, Panginoon, either pang negosyo, O God, in the name of Jesus, meet them, O God. Kung sino man yung magpuput up ng kahit sa simula, maliit na business, Panginoon, samahan mo yung aking kapatid. Pagod na rin sila, Lord. May iba sa amin dito, nahihirapan din o talaga, pero bumabangon. Let me declare to you again this declaration of faith. Wala kang susubukan na hindi ka pagpapalain ng ating Panginoon. Wala kang hahakbangan na hindi ka sasamahan at susuportahan ng Diyos. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, maraming pong salamat. Palakihin niyo pa ho yung aming pananampalataya. Mahal ka namin, iniibig ka namin, gusto ka naming matuwa, gusto ka naming parangalan. In Jesus' name, amen at amen. Pwede nyo ba yung katabi nyo po na pinag-pray nyo, can you give them a big hug? And then, sabihin lang natin, congratulations. Jayda na ka. Hallelujah! Gandang umaga po. Ako po si Ate Neng ng MOB. And volunteer po ako sa Praise Church Santa Cruz. Ayon po sa 2 Corinthians 9:7, Pinoy version, dapat magbigay ang bawat isa sa inyo, depende sa gusto niyang ibigay, hindi mabigat sa loob o napipilitan lang kasi mahal ng Diyos ang taong masaya pag nagbibigay. Di po ba nagmamanifest sa atin ang presence ng God
ay pag masaya tayong nagbibigay. Amen po ba? May kasiyahan po ba pag nagbibigay tayo sa Lord? Lalo na po sa kanyang gawain, di po ba? Alam naman po ng Lord, between you and the Lord lang po, kung tama po ba yung ating binibigay para sa Kanya. Sige po, short testimony lang po, no? Natuto po ako magkaloob dahil sa biyanan ko. Kasi po nakikita ko sa kanya na every time na may tinatanggap siyang pera, lagi niyang tinatanong sa akin, magkano ba ang 10% ng ganito? Magkano ba yung ganito? Lagi po niyang sa akin sinasabi. Ngayon, mas lalo pong sumidhi yung aking pagbibigay nung nagkaroon po tayo ng step of faith sa church pa sa Matantubig. At lalo ko pong naintindihan ang pagbibigay nang uma-attend po ako ng mga trainings at nagbabasa ng salita ng Lord. Sige po, no? Ang sabi po dito, joy is the serious business of heaven. Hindi po ba tayo magkaroon ng joy sa loob natin kung tayo ay nagbibigay para sa Panginoon? Amen po ba? Amen po, no? Sige po, pray po tayo. Heavenly Father, maraming salamat po sa mga kaloob na magkaroon po kami, Panginoon, ng chance na makapagbigay sa iyong gawain, Panginoon. Lord, salamat dahil hindi mo kami hinaayaan, Panginoon, na hindi kami magkaroon, Panginoon, ng heart para magbigay sa iyong kapurihan, Panginoon. Thank you sa mga outreaches na ginagamit mo, yung mga volunteer, yung pong kanilang mga strength na binibigay nila para sa iyo. Maraming salamat, Lord. Nawa ang aming mga offering, Panginoon, ay mabangong samyo sa iyong harapan. Maraming salamat, Holy Spirit, na binibigay mo, Panginoon, yung wisdom everyday, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. You
po, Praise Church. God bless you, Praise Church. Hallelujah.